Ano nga ba ang pinakamagandang mutual fund investment sa Pilipinas ngayong taon at sa mga sumunod pang taon? Kung gusto mong malaman yon, panoorin mo ng buo ang video na ito dahil sasabihin ko sa inyo yon, no? Pero bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking Facebook, no? Kakapanood mo lang nito at sa aking mga every social media account that I have. So, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, no? So, isa tayong incoming third year finance student, but I am also a junior financial and investment analyst. I am also a content creator, business owner, a definitely global trader and investor across different financial markets, no? So tayo po yan, gumagawa ng mga contents about business, finance, and economics, and other youth empowerment contents that might be helpful to our kababayans, no? Mag-like ka na, mag-subscribe ka na, and hit the notification bell button for you to be updated kada upload natin. Okay, so without further ado, pag-usapan na po natin, no? Pero disclaimer lang, no, hindi ko sinasabi na mag-invest kayo diyan agad-agad, na wag niyo nang pag-aralan. Ito lamang po ay base sa aking analysis, insights at base rin sa mga data po, no, na nakalap natin, no? Kaya naman depende pa rin po sa inyo yan kung mag-invest kayo or hindi, no? Depende po sa inyo, okay? Ako lamang po ay coach, mentor na i-guide po kayo. Ayos? So, kaya naman mga ka-traders, no, ang mutual funds po kasi, no, ito po ay isang uri ng pooled funds or investment funds na kung saan indirect trading and investing po ang ginagawa natin dito, no? Ibig sabihin po, pagka nagsinabi mong nag-i-invest ka sa mutual funds, no, actually sa mismong mga fund managers at sa mga tinatawag natin ang mga mutual fund companies ka nag-i-invest, no? Ibig sabihin po indirect, no? Sila yung nag-i-invest in behalf of yours na makakakuha ka dito ng mga tinatawag na units, no, ng mga investments, no? So ibig sabihin po, mga diversified na yan, no? Mga tinatawag natin na mga pooled funds na yan. Galing po sa mga iba't ibang tao na. So ngayon, karamihan po sa mga mutual funds, no? Kung saan-saan po ini-invest. Pwedeng sa fixed income, sa global markets, or sa equities, local and global equities as well. So ngayon sa Pilipinas po, syempre iba ang kaso natin dito. Ibig sabihin iba ang case po kaysa sa mga mutual funds sa US, no? So kaya naman po, ano na nga ba yung pinakamagandang mutual funds, no, dito po sa Pilipinas? Sabihin na natin agad, no, para wala nang pasikot-sikot pa, no? Ang pinakamagandang mutual fund investment dito sa Pilipinas, no, ay yung Atram Global Equity Fund, no? Ibig sabihin po nito, hindi lang sa fixed income kundi sa mga global investments ini-invest, no? Halimbawa sa US stocks or US bonds, no, mga treasuries and other international investments po. Ibig sabihin, hindi dito sa Pilipinas ini-invest, no? Dahil ang Atram po or ATRAM, whatever do you call it, no, ay may mga pooled funds din po yan na ini-invest dito sa ating local equities or sa local market. At alam na nga naman po natin na ang PSEI po or ang ating index ng local market ay pababa, right? So, ibig sabihin po nito, yung mga fund managers ng ATRAM or ATRAM, alam nila kung saan nila ilalagay yung pooled funds nila, 'di ba? Na galing po sa atin, sa mga tao na nag-invest, no? Dahil yan din po ay registered, no? A license na mag-conduct ng investment offerings at ng mga tinatawag natin, no, ng mga funds from public. So ngayon, ibig sabihin po nito na kung saan alam nila kung saan nila i-diversify yung pera nila, no? Ang number 2 nga po diyan is yung Atram Global Technology Feeder Fund, no? At yung isa po ay Atram Consumer Fund, globally din po. So, ito by the way, hindi po ito sponsored or wala akong makukuhang referrals or commission dito. Wala po, no? Ito lamang base sa mga data na kung saan ang year-to-date return ng mga Atram funds, no, ay mga nasa lagpas po 10% and above na year-to-date return. Ibig sabihin po, wala pang 1 year or kumbaga continuously 14% to 18% talaga, no, ang balik or ang ROI nito sa atin, 'di ba? Kung nag-invest ka last year lang or kaka-start lang ng year ng 2024,
ng 100,000, no, kumita ka na ng at least 14 to 18,000 pesos. Saan mo kukunin yun, di ba? So, yun nga ang ibig sabihin nito na pwede tayong kumita sa mga mutual funds na yan kung hindi talaga tayo marunong mag-invest masyado, kung hindi tayo marunong mag-trade masyado. Kasi yun talaga ang role niyang mga mutual funds na yan and other financial intermediaries and brokerages na kung saan tinutulungan nila yung mga clients nila in behalf of those clients' goals sa kanilang portfolio, sa kanilang financial and long-term investment goals. Doon nila dinedetermine yung risk and return, risk appetite ng client at yung tinatawag natin na risk and return ratio, 'di ba? So yun po yun, no. Kaya naman compared po, no, sa mga ibang mutual fund companies na hindi gaano kalaki ang return, no, 3% return or 5% pababa, syempre positive pa rin naman, maganda pa rin naman. Kaso if you compare it, no, ganun po kasi talaga, no, mahilig tayong magkumpara dapat. Kasi bakit? Kung kikita ka naman ng 10% pataas na magagaling yung mga nagmamanage nito, so then dapat doon tayo mag-invest. Kailangan mas maging effective and efficient tayo somehow, no. So, for example din naman po, ang Atram funds, yung pino-point out ko dito, meron din naman Atram or ATRAM na nag-i-invest, no. Mayroon din silang Philippine Index Funds, 'di ba, sa money market pero sa Pilipinas. So ngayon, wag niyong pipiliin 'yon. Kasi nga po down ang local equities natin dito sa Pilipinas. Down po ang stock market ng Pilipinas, no. So kaya syempre, alam yan ng mga high net worth individuals, ng mga simpleng retail traders and investors, lalo na ng mga fund managers na kagaya nitong Atram, katulad din ng Sun Life, Balance Fund, katulad din ng mga iba't iba pang mutual fund companies and other hedge institutions, 'di ba? Doon sila naglalagay ng pera, kaya 'yun ang tumataas. So, kaya naman po mga ka-traders, no, yan yung mga mutual funds na I think globally heavily relied, no, and invested. So meaning kahit nag-down ang stock market ng Pilipinas or ang mga local markets natin dito, meaning di siya maapektuhan. Bakit? No, kasi yung Atram Global, it is again globally invested, no. So yun po yun. Kaya naman mga ka-traders, yun yung mga recommended ko rin sa inyo, o kaya naman bahala kayo, no. Insights ko lamang ito at base rin sa mga data na nakalap po natin na top 5, no, performing yung Atram po, no. Kasama diyan, no, yung basta consumer feeder fund and then definitely the global technology feeder fund, no. Basta global and international investments na tumataas naman ngayon, yan yung maganda po, no. So syempre tignan nyo pa rin or aralin nyo pa rin yung mga risk and returns, yung mga taxes at mga commissions and fees kung meron man, kasi it will affect the effectivity ng inyong kita, no. Baka mamaya pala sobrang laki ng fees, 'di ba? Kasi may mga fees yan kasi nga sila yung nagma-manage ng mga pera ng bawat tao or full funds. Ibig sabihin, sila may cut dyan, may mga fees dyan, 'di ba? Kaya nga minsan pag kumuha ka ng, 'di ba, BUL, yung insurance na may kasamang investment, syempre may mga certain deductions or fees or commissions and taxes po ito, no. Kaya pag-aralan natin maigi bago tayo mag-invest kahit sa namang investment, hindi lang sa mutual funds, hindi lang sa mga BUL, kumbaga kahit sa mga direct investments, no, ay kailangan aral po natin yan, no. Kaya yun lang mga ka-traders, no. Sana marami kayong natutunan dito sa video na ito. Marami pa tayong gagawin na contents, no. Ayan, ginamit ko na yung external mic, and then ito na nga yung bago nating phone na iPhone 15 Pro Max, no. Bini-video test na natin, bina-vlog test na natin, no. So kaya yun lang mga ka-traders. Please like, share, and subscribe. Hit the notification bell, and also don't forget to comment if you have questions, if you have clarifications, and also if you have suggestions out there, no, naman gusto niyo ipagawa na content sa akin or na topics, no. So comment nyo naman kung ano yung mga natutunan nyo sa videos na to, no, para nang sa gayon syempre malaman natin kung ano yung mga gusto ng mga viewers natin. Ayos po. So yun lamang mga ka-traders, once again, depende pa rin sa inyo yan. Ito lamang po ay aking insights, no, base sa data, at hindi nangangahulugan na pinipilit ko ay na mag-invest doon, no. Kumbaga ako personally nag-i-invest din ako doon, no. So why not na i-share ko yung thoughts ko sa inyo para nang sa gayon syempre makatulong para sa inyong ikagaganda ng inyong investment decision making. Ayos. So do your due
do due diligence. Ayos? So yun lamang po, The Estudyante Trader here. See you on my next vlog. Bye-bye po. Ayos.